Bakit hindi ka kumakain? Are you on a diet? No. Wala lang akong ganang kumain. Ako ma, have something. Baka manghina kayo niyan. You want this? I'll get it. Thank you. Lagi pwedeng pakihiwa ng orange. By the way, galing nga pala ako sa presinto kanina. Finalo up ko yung kaso ni Angeline. Ano daw sabi nila, Dad? Nahuli na ba yung nakahit and run kay Angeline? Ay, nako. As usual, ganun pa rin yung sinasabi nila, wala pa rin daw silang lead. Pero huwag kayong mag-alala, kinausap ko na yung mga pulis at pinapabilisan ko yung paghahanap dun sa may-ari ng plate number ng sasakyan. Naniniwala naman ako na hindi rin magtatagal at mauhuli na rin yung hayop na yun kung sino man ang may kagagawa nun. Han, what's wrong? I'm sorry. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. I have to rest. Narito ang puso ko. Alam mo, hindi mo naman kailangang malungkot, iho. Kasi hindi naman talaga siya nawala sa'yo. Muling nabuhay si Angeline sa katawan ni Lyra. Simpleng-simple lang yung hinihingi ko sa'yo, ha? Na huwag mo lang pagbawalan ng asawa kong makipagkita kay Lyra. Naman, may point naman si Sir Leo. Talagang utang naman natin ang buhay ni Lyra sa kanila. Ano ba naman yung i-share mo kahit kaunti man lang si Lyra doon kay Roxanne? Napaliwanagan mo ba siya ng maayos? Anong sabi niya? Hindi ko hiningi ang puso ng anak niya. Kayo ang nagkusang tumulong. Pasensyahan na lang tayo. Talaga? Akala ko kasi tuluyan niya nang ipagkakait si Lyra sa akin. Mawalang galang na ho, Mr. and Mrs. Saavedra. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba pambabastos yung ginawa mong makipagkita ka sa anak ko kahit na pinagbawalan na kita? Walang hiya ka. Wala kang utang na loob! Naghihintay sa pag-ibig mo.